Diablo sa bawat isa, lahadlangan sa pangalan ni Jesus. And we have a heart that wants the Word of God na hindi lang marinig, kundi maisagawa po namin. Salamat sa Panginoon sa kaunawaan. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Okay, so pag-usapan po natin diversities of tongues. So, iba't ibang mga wika. So, familiar po ba ang lahat? Kung hindi po, bigyan natin ng kalaman, no? Sa mga hindi pa po familiar sa diversities of tongues. Okay. Ayan po, no? Sabi po sa ating talata sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Sa Tagalog, basahin ko rin po, at ang Diyos ay naglagay. Tandaan po natin, napakaganda po ng salita ng Diyos. Sabi dito, at ang Diyos ay naglagay. Si God po ang naglagay ng ilan sa iglesia. Una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatlo ay mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob, sa pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika o diversities of tongues. So, ang diversities of tongues o iba't ibang mga wika, isa po yan sa mga kaloob. Kaloob ng Holy Spirit kasi meron tayong siyam. Meron pong 9 gifts of the Holy Spirit. So, markahan po natin si God po ang naglagay sa church ng iba't ibang mga wika o diversities of tongues. So, isa po yan sa mga 9 gifts. At ito ay nakalagay po sa 1 Corinthians 12 verse 4. Now, there are diversities of gifts, iba't ibang kaloob, but the same Spirit. So si Holy Spirit yung tinutukoy. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another interpretation of tongues. So bali po yan ay siyam lahat. And po, no, the gifts of the Holy Spirit, word of wisdom, word of knowledge, faith, gifts of healing, working of miracles, prophecy, discerning of spirit, diversities of tongues, yan po yung ating pag-aaralan ngayon, tatalakayin natin, and yung interpretation of tongues. So lahat po sila is merong unique function. May iba-iba po, may function po yan na na iba sa isa. Pero pwede po natin silang i-category sa tatlo sa kanilang operation, based sa kanilang operation. And po, three different categories of operation of the gifts of the Holy Spirit. Una, yung gifts of revelation. Sabi po dyan, information previously hidden is made known. So, sa first category, yung tatlong gifts na magkakasama is word of knowledge, word of wisdom, and discerning of spirits. So, ito po, sa deliverance, weapon, no? Napakahalaga nito, itong gifts na to sa deliverance. Kasi merong mga hidden behind doon sa nangyayari, doon sa tao, pero dahil sa gifts of the Holy Spirit, itong word of knowledge, word of wisdom, discerning, is nalalaman natin kung ano yung nangyayari behind. So, nalalaman kung anong espiritu yung gumagambala, di ba? Kung ano yung problema ng tao na hindi niya alam na
Yung pala yung roots ng problema. Akala niya physical, yung pala may gumagambala pala sa kanya, spiritual. So itong first category natin, gifts of revelation, word of knowledge, word of wisdom, discerning of spirits, ay malaking tulong po sa deliverance. Ayan. Pangalawang category is yung gifts of utterance or something is spoken. So, yan po yung prophecy, diversities of tongues, interpretation of tongues. So lahat po yan ang nagbibigay niyan sa Holy Spirit. Ang prophecy, kaya na pag-prophecy kasi sa Holy Spirit yung binababa sa ating word. Ganoon din po sa diversities of tongues. Iba't ibang wika, wala pong ibang pinanggalingan kundi sa banal na espiritu. So, sa mga susunod na aralin natin, meron tayong tatalakay na kinds of tongues o language. May language of human language, angelic tongue, or godly, language of God. So, pero ngayon, mag-lay down lang po muna tayo ng foundation para ma-receive natin yung pananampalataya sa pagsasalita ng ibang wika. Kasi alam ko may mga turo na hindi na umiiral ang tongues. So, pero ngayon, mag-lay down tayo ng biblical foundation pagdating sa pagsasalita ng ibang wika. And then yung interpretation of tongues. So, si Holy Spirit pa rin ang nagbibigay. Yung gifts of utterance, prophecy, diversities of tongues, interpretation of tongues, something spoken, sino yun? Si Holy Spirit. So, nilalagay lang po sa bibig natin. Amen? And then, number 3, yung third category is gifts of power. Something supernatural is done, power is imparted. So, yung faith, gifts of healing, working of miracles. So kung active tayo sa gawain ng Panginoon, mararanasan po natin lahat to. No? Hindi po, hindi lang po na-activate kasi kung hindi natin tinatayuan, hindi tayo naghahanap ng taong ipagpipray, taong may sakit, diba? Hindi po talaga natin mararanasan ito. Pero alam natin, si Jesus Christ, inutusan yung mga alagad. O sumayo kayo, di ba? Magpalayas ng demonyo, magano kayo, pagaling ng may sakit, mag-preach kayo. Inutos. So we are commanded para to move. Hindi tayo naghihintay. So kung gusto natin maranasan itong power, authority na binigay sa atin ng Panginoon through His Spirit, kailangan natin kumilos. So yan po yung tatlong categories, yan yung 9 gifts ng Holy Spirit. 1 Corinthians 12 verse 1. Sabi po dito, now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Sa Tagalog, ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Kasi ang gusto ni Paul, lahat ng believers is mag-function o mag-operate ng gifts ng Holy Spirit. Sayang naman, no? Sabi po dito, believers must not remain ignorant of the gifts of the Spirit, their proper use, and their purpose. O kailangan po ng believers na angkinin. Angkinin, i-desire natin, Lord, I'm a believer. The Holy Spirit dwells in me. Lord, alam ko meron ako nito. And I will use it for your glory. Amen? So, next, sabi po yan, what you need to know about tongues. Ano po ba yung dapat natin malaman pagdating sa language o pagsasalita ng ibang wika? Okay? Number 1 is God prophesied tongues through the prophet Isaiah. So, mag-lay down tayo ng biblical foundation, mga kapatid, para yung faith natin, Lord, i-deceive natin siya ng walang pag-aalinlangan. Sabi po sa Isaiah 28 verse 11, for with stammering lips and another tongue will he speak to these people. Sa Tagalog, hindi
kundi sa pamamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika ay sasalitain niya sa bayang ito. Oh. So, isa po na ang prophet Isaiah is nag-prophesy according sa, base sa, yung pagsasalita ng ibang wika ay parang siguro first time or ngayon na narinig about dito sa Isaiah. Ako nung nakita ko to, nabasa ko to, ayun nga, may connection doon sa pagdating ng Holy Spirit doon sa New Testament na na-receive ng mga apostle disciples nung sila ay nakapagsalita ng ibang wika doon time ng Pentecost, na maraming tao na foreign people doon sa paligid na iba't ibang wika, pero ang naiintindihan nung mga nakapaligid kasi yung mga tawag ito, yung katutubong lengguwahe nila sinasalita ng mga disciples. And yung salita na yon, sinasabi doon is magandang bagay, great things about God. Ayan. Number 2, Jesus stated, prophesied that his disciples would speak in tongues. Mark 16, 15 to 18, and he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believe not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Amen? Hindi pa po bumaba ang Holy Spirit, hindi pa po nababaptize ng baptism of fire yung mga disciples. Sinabi na ni Jesus Christ, yung lahat ng maniniwala makakapagsalita ng ibang wika. So, prophesied ni Jesus Christ na makapag-speak in tongues ang mga believers. So, kailangan tayo, as a believers, expected natin yon. Ay, hindi para sa akin yan. Hindi po. Para po sa mga believers ito. Yung pagsasalita ng ibang wika. Kasi ito ay sinabi ng ating Panginoon. Number 3, Jesus commanded his disciples to wait until they receive the promise of the Father, which would bring with it tongues. Sabi po dyan, Acts chapter 1, 4 and 5, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said, ye have heard of me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Amen? So, about 500 people po yung nakakita na si Jesus Christ is nabuhay na muli. Siya po yung nagbangon, nabuhay na muli. 500 people yung nakakita. Pero only 120 yung naghintay sa pangako. At yun yung Holy Spirit. So 500 yung nakakita kay Jesus Christ. 1 Corinthians 15:6, he appeared to more than 500 brothers at one time. And then 120 yung naghintay sa pangako. Now sa Acts chapter 1 verse 4, he commanded them not to depart from Jerusalem but wait to the promise of the Father. Acts chapter 1 verse 15, about 120 believers were gathered together. So yung 500 silang nakakita, 120 lang yung naghintay. So 500 witnessed the resurrection, but only 120 obeyed, sumunod, and waited sa pangako ang Holy Spirit, sa pangako banal na Espiritu. So ano po yung difference, mga kapatid? Sight is not the same as obedience. Amen? Sight is not the same as obedience. Nakita nila si Christ pero hindi sila sumunod. No, so sight is not the same as obedience.
And obedience leads to empowerment. Doon nagkakaroon ng empowerment kapag sumunod. Hindi po nakita ko, alam ko, nabasa ko. Pero kung walang pagsunod, walang empowerment. So 120 lang yung naka-receive ng baptism ng Holy Spirit. Naka-receive ng language of heaven. Noong time na yon. So if you do not believe, mga kapatid, kung may alinlangan ka, hindi ako makapagsalita ng ibang wika, paano ka makaka-receive? So kaya nag-relate na rin ng foundation para lahat po tayo magkaroon ng faith na ako para sa akin to. I'm a believers, ito yung pangako, ito yung sinabi ng Panginoon sa Kristo. Nasa ganun, mas madali yung daloy ng rivers of water sa atin. Amen? Hallelujah. Okay. So, okay. Ano ba number tayo? Number 3. Same pa rin, no? Same yung third pa rin. Sa Acts 6:7-8, sabi po dito, when they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom of Israel? And he said unto them, it is not for you to know the times of the season which the Father had put in his own power. The verse 8, but you shall receive power. So ito may kadukto na, but you shall receive power. So obedience leads to empowerment. So nung sumunod po sila sa Panginoon na maghintay, dumating ang Holy Spirit, naka-receive sila ng power. Amen? Okay, so Jesus commanded disciples to wait. So if sabi ng Lord, wait, kasi meron akong gagawin. So meron po blessings sa paghihintay. So huwag po natin akalain, huwag po natin isipin na ang tagal kapag pinaghihintay tayo. No? Kapag naghihintay ka, may pagpapala. Hallelujah. Number 4, when the promise of the Father came, they all spoke with other tongues. Acts chapter 2, verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Holy Spirit, ang siya nagbibigay ng lingwahe na lalabas sa bibig natin. Sabi ko kanina, merong earthly language, may heavenly language, merong human language, angelic, and language of God. So sa Holy Spirit po ang naglalagay noon sa atin. Wala kang kailangang isipin, hayaan mo lang dumaloy. Kasi sabi doon, from our belly, di ba, river of living water will come out. So hindi po yan nangagaling sa isip, nangagaling po yan sa belly, sa ating spirit. So Holy Spirit ang merong nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para makapagsalita ng ibang wika. But this is which was spoken by the prophet Joel. So kinunig po ni Peter si Prophet Joel dito sa pag-i-speak in tongues and prophesying. Kasi diba kanina magkasama yung prophesy and yung speak in tongues interpretation. Amen? So, I will pour out of my spirit upon the flesh. Sabi ni Prophet Joel. And I will pour out in those days of my spirit and they shall prophesy. Sabi ni Paul, ang pagpropesya, pinapalakas ang edify the church. Ang speaking in tongues, ini-edify ang ating spirit, ang ating sarili. But kung merong interpretation, may edify din ang buong church. So magkakaroon din po tayo ng explanation sa mga susunod nating aralin. Kung hindi natin matapos, kung may pagkakataon, makapag-speak ulit po sa inyo. Ayan. Number 5. The promise is to you and to as many as God shall call. Then Peter, Acts 2, verse 30-39, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen? For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. So tandaan natin mga kapatid, the promise ay para sa atin. So may promise the Holy Spirit.
Sino may dala ng gifts? Ang Holy Spirit. Kung sa atin nasa atin ang Holy Spirit, nasa atin ang gifts. Amen? Nasa atin ang buong gifts kapag nasa iyo ang Holy Spirit. So, we claim, Lord, this is your promise. Alam mo, pag humingi ako kay Lord, kailangan may salita, may Bible verse na tinataas sa Kanya, pag tiniklaim natin yung para sa atin. So, hindi ka nang pupunta sa, hindi ka nang pupunta sa isang, ano yung nakaraan yung mga party, may mga stop na kailangan para i-claim yung mga groceries. So, hindi ka nang pupunta doon kung wala kang claim, wala kang stamp para i-claim yung groceries mo. So ganoon din, hindi ako pupunta sa heaven, hindi ako pupunta sa throne of grace o throne of mercy o sa judgment seat or sa courtroom ni God habang nagpi-pray na wala akong dadalang stamp ang Bible verse na kailangan kong i-claim sa Kanya. So ito promise sa atin ang Holy Spirit. And the Holy Spirit has all the gifts na nilagay sa ating spirit. Oh. So kailangan natin magkaroon ng malinaw na understanding, foundation sa mga kiniklaim natin kay God. Alam natin dapat yung kanyang salita. Amen? Hallelujah. Okay, number 6. God had set diversities of tongues in the church. And God had set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. So, ang pagsasalita ng ibang wika, praying in the Spirit, ay part ng church. Normal po na may marinig tayo na nag-speak in tongue kapag ikaw ay believers o nasa church ka. Amen? So, pwedeng magsabi na, wala lang diversities of tongues, wala lang speaking in tongues, wala na yan. Hindi po to yan kasi malinaw sa verse na to. 1 Corinthians 12 verse 28, God had set, nilagay ni God sa church niya. Amen? So, malinaw sa atin, sabi ko nga po sa mga nakaraan, ako po, nag-speak in tongues kahit saan. I will not allow o hindi ko i-compromise ang flow sa akin ng Holy Spirit para sabihin, ako baka mailang yung tao, baka mga ganyan. Hindi po. I will not. Kasi alam ko si God, meron siyang pinapahayag. So maging malaya po kayo sa pag-i-speak in tongues. So may mga application po yan. Matatalakay din naman po natin yan kung may mga question po. No? Matatalakay po natin yan kasi marami rin naman talagang katanungan pagdating dito sa tongues. Pero ngayon, puro foundation lang muna po tayo. Kung matapos po na maaga ito, so dagdag lang po natin yan. So normal po yan sa isang tao, sa church, na mag-speak in tongues. Pentecostal ba yan, Pastor? Hindi po. Although Pentecostal is talagang yun ang ginagawa nila. Kasi yun na yung naging kultura. Pero kung ila-line up natin, kaya ka nagtatapos kasi Pentecostal yung paniniwala mo ganyan. No po, Bible po ang paniniwala ko. Yun po sinasabi na Word of God. Marami na pong division sa body of Christ dahil sa mga terms theologically. Pero kung Bible, kung Bible pag-usapan natin, makikita po natin na malinaw. Amen? Hallelujah. Okay, number 7. The Apostle Paul said that his writings were the commandments of God. And he said not to forbid speaking with tongues. If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. But if any man be ignorant, let him be ignorant. Wherefore, brethren, covet to prophecy, and forbid not to speak with tongues. So meron pong nagbabawal na magsasalita ng ibang wika, lumayo po kayo doon.
Si mismo si Apostle Paul, forbid not to speak with tongues. So, sa church namin, tumatayo ako doon, sinasabi ko sa kanila, kung gusto nyo mag-speak in tongues, mag-speak in tongues kayo. Malaya kayo. Wala magbabawal, huwag kayong ma-compromise. Nasa church tayo, believers tayo, normal sa atin yan. Amen? O kaya nga po nung sa Acts chapter 2, di ba po ba? Nung sila binabaan ng banal na espiritu, nagsalita sila ng mga ibang wika, iba't ibang mga wika. Yung mga wika na yon is earthly language. Kasi may mga Jews from other countries na naintindihan yung pinagsasalita nila kasi earthly, human language. Kaya lang, may mga Hudyo rin na nagsabi, mga lasing to. Mga lasing, sabing ganon. Kasi hindi nila naunawaan yung mga pinagsasabi. Pero may nakakaunawa. Kaya lang, kung hindi ka naman talaga tubo, kumbaga hindi ka katutubo doon sa lingwahe na yun, talagang mahihiwagaan ka. Talagang malilito ka. Pero ang ginawa po ni Peter, tumayo po siya. Sabi niya, hindi mga lasing yan. May pangako ang Diyos. Pinaliwanag niya Diba? Pinaliwanag niya para maintindihan ng mga hindi nakakaintindi. Na may pangako ang Diyos, kahit marisin natin ang banal na espiritu, ito yung mangyayari. So, si Peter, hindi yan pinagbawal. Tama na yan kasi may nalilito na. Tama na yan kasi baka mapagsabihan tayo ganito. Si Peter, hindi. Papaliwanag natin ito kasi yung sinabi ni God. Kaya tayo nagsasayta ng ganito. No, much better yung gawin kaysa huminto sa pag-speak ng tongues. Ipaliwanag na maigi para maintindihan kung bakit nag-speak in tongues ang mga believers. Amen? Ayan. So ito po, review tayo. 7 things you need to know about tongues. Number 1, hindi ko na po basahin. Ayan po, 7. Amen. Okay? Next po is what the Bible says about tongues. Number 1, it is a sign. Isa po yan tanda. Sa verse 17 na lang po, no? And these signs, sa Mark 16, verse 17, and these signs shall follow them that believe. Taas ang kamay ng mga naniniwala. Ipakita mo kay God na ikaw ay mananampalataya. Di ba? Alam mo, taas kamay kapag tinawag ka. Sino dito ang disciples of Jesus? Sino dito naniniwala kay Kristo? Yung nagmamadali kang itaas yung kamay mo kasi hindi mo siya kinahihiya. Blessed na blessed ka kapag nalaman ng tao na ikaw ay mananampalataya. And dito sabi dito, and these signs shall follow them that believe. Yun lang po yung tanging sinabi dito ng Panginoon kung para sumunod para ikaw ay makapag-speak ng tongues, believe. Shall follow them that believe in my name, shall they cast out devils, they shall speak with new tongues. So kung naniniwala ka, Lord, akin to. Lord, I can cast out devils in your name, and I shall speak with new tongues in your name. Kasi I'm a believer. Kailangan magkaroon ka ng grit, kailangan magkaroon ng desire. Kung hindi pa po tayo nakapag-speak ng tongues, desire natin kasi para naman sa atin ibinigay naman sa atin Amen? So hindi lang yun, sabi pa dito sa verse 18, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Ito po yung mga gawa natin. Ito po yung masusunod pa sa atin. Amen po ba mga batid? So it is a sign that you are a believer. Number 2, it is direct communication between you and God. So ito po yung isang ka-instant tongues, yung language of God. Kasi, ang sabi po dito sa 1 Corinthians 14, for he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him, howbeit in the Spirit he speak mysteries. Sa Tagalog po, sapagat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Pero kanina sa Acts chapter 2, nabanggit natin na merong nakakaintinding tao. Merong nakakaintinding tao sa paligid. Pero dito sa kinds of tongues na to, ang sabi po dito, no man. At sabi dito, no man understand him.
So, hindi ito earthly language. Iba po ito dun sa binigay ng Holy Spirit dun sa Acts chapter 2. Sapagkat walang nakakaunawa sa kanya kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. So, sa mga rin po, meron po tayong topic about yan para mas malinaw din. Number 3, it confounds the wise. So, nalilito, na-confuse po yung marurunong. Tayo po dyan, if therefore the whole church become together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say that ye are mad? So ito po yung nagkaka-confuse na. Kasi nga po, merong hindi nakakanaunawaan yung language na yon. Kaya nga po, kapag merong mga unbelievers, kapag nagsasalita ka ng language of heaven, no, kailangan ng interpretation. Kasi nga, sabi natin kanina, if merong tumatayo sa church na nagda-tongues and yung tongues niya is heavenly, si God lang nakakaunawa, kailangan ng interpretation kasi ang tanging nagbe-benefits lang doon yung sarili mo. Pero kung meron mag-i-interpret, maunawaan, ma-identify yung buong church, pati yung pati yung unbelievers, pati yung mga pupunta doon na hindi alam yung nangyayari kung meron mag-i-interpretation. So meron po kasi mga application yan. So hindi ko po matatalakay ngayon, so sumasusunod na lang po yun. Number 4, it requires faith. Mark 16, natin kayo sinabi natin, and this sign shall follow them that believe. So, importante yung ating pananampalataya para tayo ay makapag-speak in tongues. Okay, number 5, it is rest. It is a rest and a refreshing. Sabi po sa Isaiah 28, for with stammering lips and another tongue will he speak to these people, to whom he said, this is the rest, wherewith you may cause the weary to rest, and this is the refreshing, yet they would not hear. Hindi, kundi sa pamamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika ay sasalitain niya sa bayang ito, na kanyang pinagsabihan, ito ang kapahingahan, pagpapahingahin ninyo siya na pagod, at ito ang kaginhawahan, gayon may hindi nila pinakinggan. Alam nyo mga kapatid, meron ako dito experience. 2018, pinabalik po ako sa company. So medical po ako, magpapamedical ako. Tapos pagdating ko po doon, ang taas po ng dugo ko, BP. So sabi sa akin ng doktor, hindi ko pipirmahan yung fit to work mo kung hindi bababa yung yung BP mo. Magpahinga ka muna ng 30 minutes, sabi sa akin kung gano'n. So nagpahinga po ng 30 minutes, nagpray ako. Tapos pagbalik, ganun pa rin po yung BP ko. Mataas pa rin. Sabi niya, sige, isa na lang. Kapag di pa ito bumaba, cancel na natin ito. Ngayon, ang nangyari po, 30 minutes po ako, kaya na nag-pray lang ako, pray in my own language. Pero nung pangalawa po, 30 minutes po ako nag-speak in tongues. 30 minutes. So, wala akong iniisip. Hinahayaan ko lang na ang kalooban ng Diyos is siyang mangyari noong time na yon. So, nagpipray ako in spirit and perfecto yung panalangin na yon kasi mismo kalooban ng Diyos yung pinapanalangin natin kapag nag-speak in tongues tayo. So, tongues. After 30 minutes, bumalik po ako. Then, pag-BP po sa akin is normal. And then, pinirmahan po, fit to work po ako. Nakapasok po ako. So, kapag meron po kayong mga pinagdadaanan, hindi nyo alam yung nasa Bible naman din po, no? Nasa epistles na
kung hindi natin kayang manalangin, may mga bagay na hindi natin kayang ipanalangin, tinutulungan tayo ng Espiritu para manalangin. So, hayaan natin dumaloy yung river, mag-flow yung Spirit sa ating bibig. Bukan natin yung ating bibig, and then hayaan natin si Lord ang Holy Spirit at siya maglagay ng salita na ipapanalangin natin. So, talaga pong may mangyayari. Siya pa po, no? So, sumawa yung pakiramdam ko sa pabrika, umuwi po ako. Tapos, nung nagdadrive po ako ng motor, biglang nawalan ng lakas yung aking kaliwang braso. So, wala pong lakas talaga. So, ang isip ko nun, baka masemplang na ako, ganyan. Sabi ko, Lord, huwag mong hayaan. So, ginawa ko, kinurit yung braso ko, kurot ako ng kurot para magkaroon lang ng lakas o maramdaman ko, pero wala po akong maramdaman. So, ang Holy Spirit sabi niya, mag-thanks ka. So, nag-thanks po ako ng nag-thanks. And then, bumalik po yung lakas ng aking braso. Pag uwi ko sa bahay, pagtingin ko sa braso ko, puro pasa. Kasi napakalakas na o din na pala yung kurot ko sa braso ko. Pero hindi ko siya maramdaman. Pero nung time na ako ay nag-speak in tongues, minuto lang po, bumalik po yung aking pakiramdam, yung lakas ng braso ko. So, nagkakaroon po yan ng kung kailangan mo ng kaginawahan, di ba, kapahingahan, mag-speak in tongues po tayo. Kasi napapayapa niya yung ating magulong isipan. Sa dami ng isipan natin, pinapasok ng enemy sa mind natin, hindi po kaya ng enemy na pasukin yung binibigay natin, yung prayer na pinagpipray natin in the language of heaven. So, kung lalo na kung meron kayong pinagdadaanan na kailangan nyo ng wisdom, ng knowledge, ng comfort, ng peace, hindi ka makapag-isip na maayos, mag-speak in tongues, ilang minuto lang po, kita mo magkakaroon ng clarity, magkakaroon ng sagot sa mga ninanais natin. So, para nakita ko meron po kayong prayer and fasting ngayon. So pwede niyo pong gawin yan, mag-speak in tongues po kayo. Let the will of the Lord ay yung ating salitain through perfect prayer, yung speaking, praying in tongues. Amen? Okay, number 6. Sabi diyan, God chose it. God was the one that decided to use tongues. We do not always understand every reason God has for doing something. That is where faith in God comes in. Yeah? If we have faith in God, then we know that He is our Heavenly Father, and that if He has commanded us to do something, it is for our benefit as well as for the outcome of being commanded. So let the heavenly language lumaloy po sa atin. Makapagsalita tayo lahat o hindi pa, we ask the Father, we claim the promise, we believe that natin para sa atin. Amen? And last is, sabi po dyan, praying in tongues will benefit for your spiritual life. It helps you connect with God on a deeper level, especially when words fall short. It allows your spirit to pray beyond the limits of your mind, opening a way for a greater intimacy with God. So, sa kapatid, yung speaking in diverse kinds of tongues, hindi po yan indicator na ang isang tao is mature na. Hindi rin po yan sign na isang buhay ang buhay ng tao is completely right with God. Nakapag-speak in tongues siya, talagang righteous yan, talagang yan kay God. Hindi po yan sign na completely right with God na tayo, na ikaw ay mature enough na. No po, hindi po yan yung mga indicator, hindi po yan sign. Paalala po yun, no? So, ang speaking tongues, ang tongues, no, yan po ay binigay. Hindi po natin in-earn yan. Binigay po yan sa atin, gift po yan, hindi po yan in-earn. Hindi mo kailangan hindi mo sabi pastor lang makakapag-tongues, hindi po, no?
given, binigay po sa atin ng libre. So, kailangan po natin siya i-receive ng active faith. Kailangan po ng pananampalataya na active. Amen? So, Lord, alam niyo po yung na-hype lang na nag-tanks nag-tanks ka tapos para lang nag-tanks ka lang ng parang ayun nga po yung hype lang po siya. Tapos hindi na niya na-practice, hindi niya na pa nagagawa everyday. So ako po everyday po ako nag-speak in tongues. Meron po kilala niyo po si Kerry Blake. Si Kerry Blake po nakapag-sulat ng isang manual na ginamit niya sa seminar sa pag-speak in tongues. Pag nag-speak in tongues ka, speak in tongues, pag hindi mo alam yung pagbabasa ng Bible, hindi mo nawaan mag-speak in tongues ka. Makikita mo, mas mabilis yung understanding. Amen? So, ayan. So, ano na po ako, tapos na po yung aking mensahe. Ayan. Balik ko na po sa inyo. Pastor, pa-closing prayer po. Sige po. Sige po, let's pray. And God, thank you Lord sa gabi ito, Panginoon. Salamat po Lord sa iyong salita. And Lord, marami po kaming dapat maunawaan sa speak in tongues, Lord, and we will continue, Lord God, sa pag-aaral ito, Panginoon, in Jesus' name. And Lord, dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, na magkaroon ng desire, Lord God, sa kanilang mga puso, Lord God, na lahat ng iyong mga kaloob ay maranasan, aming angkinin, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ. Lord, sa mga nagnanasa, Lord God, na mga pagsalita ng ibang wika, Lord, I pray, Lord God, I declare, Lord God, that the Holy Spirit will allow them in Jesus' name, that the Holy Spirit will flow in the mighty name of Jesus Christ sa kanilang mga puso, sa kanilang mga bibig, in the mighty name of Jesus Christ. There's no hindrance sa makapag-flow ang Espiritu sa kanilang mga bibig, at lumabas, Lord God, ang mga salita, Lord God, na nais mo lumabas sa kanilang mga bibig, Panginoon, in Jesus Christ's name. And Lord, I bless them, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. And Lord, salamat po at binabalik ko po, Panginoon, ang pasalamat, papuri, pagdakila, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen.